So, ganito mga lodi ang diskarte namin dyan, oh, para bumaba yung para maipasok yung gutter na medyo malalim. So, kinaltas natin, nag-drop tayo dyan ng 10 cm para yung gutter na mailalagay ay mas malalim. Kasi yung lumang gutter ay ito lang, no, kasing laki lang ng parlina, which is lang yan, D4 parlina. So 10 cm lang ang lalim ng gutter na yan, at maliit din, no, 10 cm lang din yung lapad. So ngayon babaguhin natin yan, yung pinabid natin na gutter dyan ay 7 ang taas, 7 cm yung, ay 7 inches yung taas, din 6 inches yung lapad, para nang sa ganun ay lumuwag itong gutter na yan at lumalim. Para pag naglinis sa taas, dahil inside gutter yan, sa mga inside gutter dapat malalim at malapad dapat, para hindi kakabahan na mag-overflow. So hindi kagaya ng ginawa dito, tingnan nyo to. Para hindi lang mag-overflow ay dinamihan nila ng downspout at nag-additional sila ng PVC na yan para diyan bumaba yung tubig, para hindi umapaw sa taas. So maling-mali yung diskarte na yan, babaguhin natin yan. O kaya yung itong trusses na yan ay bababa namin ang dulo niyan. So ganoon pa rin ang taas ng bubong, yung dulo lang ng trusses ay ibababa namin. So ganun yung ginawa namin dito sa tubular. Ayan, yung magiging itsura niyan. So yan ang magiging itsura niyan. Yan, pag sinalpak yan doon, para yung gutter ay dito sumuot, no. Opo dito yung gutter. Ito 10 cm to, no. 4 inches din yung parlina ay 4 inches din. So may total siya na lalim na 8 inches. Kita mo lang kung yung ligo. Sakto yun sa para sa gutter natin. At ito ay ibabaon pa to. Ibabaon to sa semento. Dito na uupo yung natin, gutter. Para na sa ganun maiwasan na yung pag-overflow diyan. At nakaklibi tayo dito ng konting-konti lang, para naman yung tubig ay hindi na pupunta kung saan-saan, hindi isang lugar lang ang pupunta ng tubig. So mga din, no, pagka inside gutter, mas mainam yung stainless na yung gagamitin nyo, para wala nang magiging problema at malapad. So ito malapad tong ating inside gutter. Sige, malapad mo. Malapad ito para nang sa ganoon, kung may dumi ay madaling maglinis at hindi basta-basta ito mag-overflow dahil malaki. So ganoon ang pinakamainam na gawin, kasi dito may posibilidad na kung masira yung mga panayan, ang mga PVC dyan sa kabahayan, may posibilidad na yung tubig ay mapunta dito, no. Kaya minabuti nating lakihan na ang ating gutter. At siyempre stainless na din, para maiwasan na yung paulit-ulit na pagre-repair. So ang butas pala ng natin ng gutter na to ay dalawa lang, dulo-dulo, para maiwasan na yung magkaroon ng marami pang leakage, no. At malalaki naman ang butas niya, no, D3. At pag ito pala yung baso-baso na to ay insakto sa mismong D3 ito na tubo, para yung iba kasi gumagawa, no, nililitan nila para suwak na suwak sa D3 na tubo, pero mas maigi yung sukat. Pero yung iba lata ng Alaska. Ano? Yung iba lata ng Alaska, gaya nung doon, no? So yung iba nga daw lata ng Alaska o sardinas, no. Katunayan tayong tinanggal dito na puro nga lata ng sardinas. So ito to yan, no. Lata ng sardinas to. Yan.
pati yun, no, lata ng sardinas or lata ng gatas ang nilagay. So, wag ganun. Dahil kawawa yung may-ari. At yung gutter na to ay sobrang nipis, no? Sobrang babaw din. Kaya talagang magkakaproblema. Ayan, 4 lang, 4. 4x4 lang ang gutter. At siyempre pagka malakas ang ulan, hindi niya kayang sustentuhan yung ang i-accommodate yung tubig. Kaya ang ginawa, dinamihan nila ng butas dikit-dikit din, naglagay ng PVC. So ito nga, ayan, lata ng sardinas yan or lata ng gatas na Alaska. So dito goods na tayo, nilalagyan na lang ng bulkasil bago yan iakyat. So ito, bigyan ko kayo ng ideya para makuha nyo yung insaktong sukat ng paglalagay nyo ng ganito. Sukatin nyo yung inside diameter ng tubo, then i-times nyo lang sa 3, 4 at itragay nyo sa 3.1416. So yun yung value ng pi ng diameter. So hindi na kayo magkakamali doon, makukuha nyo na yung insaktong circumference nitong paglalagyan nyo, kagaya ito. So halimbawa may ang yung inyong PVC ID3, ang diameter ay 7.5, no, i-times nyo lang sa 3.1416. So lalabas doon na sa 23 megito 24, no. Mag-add lang kayo ng 2 cm para matupi nyo. So insakto to, swak na swak ito sa PVC na D3. So wala na kayong pagkakamali, hindi na hula-hula, no, hindi na lata ng sardinas. So to, pag nalagyan to ng bulkasil ay isasapak na natin doon. Ano nga G ang ginagawa mo para hindi dumikit? Lagyan ng tubig para hindi dumikit. So yung mga Sa kamay. Bulkasil, kumakapit kahit may tubig. mga mga Bulkasil, baka naman. makalumang technique kasi yung mga kasama ko mga luma na ito, no. Rain or shine. Kaya alam na nila yung diskarte. So bawat rivets pag binutas mo, asahan mo na yan na may posibilidad na tutulo yan, kaya kailangan tapalan niya ng bulkasil para walang tatagas, no. So yan, tubig lang, lagyan nyo ng tubig kasi kakapit din yan sa kamay. Huwag lang kayo papahid sa basada, hindi kakapit. No, yun lang pinagtatakhan ko sa bulkasil, no. Pag basa yung paglagyan mo, hindi siya kakapit. Pero pag binasa mo, kumakapit. So ayan yan, no. Ito, isang to, nasalpok na natin. Ipipix na lang yan para makapagbubong na tayo. Guys. At itong kisame dito na bulok na ay napalitan na, no. Saglit lang. Papalitan na rin sa 2 oras lang na pinalitan ito ng Hardiplex. Papalitan daw yan. Yung lang, yung portion lang na yan, yung maliit na yan. 'Di ba may dinugtungan? Yun lang ang babaklasin. Yun ang papalitan. yun. Kasi ito, pwede pa yan. Pintura lang ang ano. Wala na yung CCTV. So, okay, meron din, all set na tayo sa gutter natin. Ni Reggie yung mga bulkasil para sure tayo na wala nang pagkakataon na tumulo. So, same lang sa kabila, dito, kung napapansin nyo, wala nang labi yung gutter natin, nasa baba na dahil talagang sinadya natin yan na ibaba yung dulo na yan para yung tubig dyan na yan pupunta, kasi yung butas natin ay 2 lang. So bali dito sa gitna, ito yung mataas na parte
pagdating dun sa dito sa dulo ay binaba din natin para yung tubig ay walang maiiwan, no? Kasi ang butas natin dito ay dalawa lang, no? Nagkadulo-dulo lang. So dito napapansin nyo mababa na dito para na maiwasan na natin yung pagpundo ng tubig. So at dito naman sa gilid ay tad-tad na ng pako yan para hindi na magkaroon ng problema pa, no? So ito yung sinasabi ko na dapat pag naglagay ng ganito lalo inside gutter ay palitadahan yung pader para mailapat itong ating gutter. Kasi kung gayahin natin yung nauna dito na gumawa, hindi malang pinalitadahan, no? Bukol-bukol, ang mangyari ay bukol-bukol din, no? At pagka inulit pa natin yung ganung pagkakamali, baka tayo na ang magkaroon ng bukol sa may-ari pag tumulo pa ito. So sinisigurado natin na ito kahit tungtungan natin ito dito, dito na ako dumaan, no? Hindi na ito malulusot pa dahil sigurado na tayo dito, no? Ang daming natin nilagay na rivets at ito ay nakaangkla. Kaya kahit na mapuno ito ng tubig ay hindi ito babagsak. Alright, no? Magkakita tayo ng yero. So ang kulang na lang dito ay yung yung baso-baso. Ilalagay na ni Reggie yung baso-baso doon. Wala nasa baba yata. So stainless din yung baso-baso na ginawa natin doon. Kabilaan. Pati yung kabila, Jay, ilagay mo na. Wala dyan yung baso-baso? Wala yata. Makita dito sa So dito mga din, no? Itong parte na to ay nayerohan na natin. At ang kagandahan lang dito sa gutter natin ay maluwag, no? Maluwag. Madaling maglinis dahil yung gutter natin ay napakalapad. So kung makikita nyo, ito yung thick screw natin. Ibig sabihin nandito yung gutter natin hanggang dito. So, ito pa yung pasobra natin. Mga 8 to 7 cm pa yan. Hanggang 10 cm pa. At napakaluwag pa. Ito, no? Mga 14 cm pa ito. Itong lugar na to. Kaya madaling maglinis. So ito yung sa gutter na inside gutter, yan ang pinaka the best na layo para maglinis ay hindi mahirap din sa ngayon dahil meron na tayong yero. Alam na natin kung hanggang sa tatama yung yero natin. Yung flashing natin ay dito natin patatamain dito para yung tubig dito tatama sa wall flashing natin, hindi na yan aakyat dito. So kaya pinahuli natin ang wall flashing kasi kailangan natin makita yung yero. So sa ngayon dahil may yero na, pwede na natin to sukatan ngayon ng wall flashing para ma-order na.